Good evening, ay good afternoon po, good morning pa rin mga kababayan, ma'am, sir. This is Jam the Filipino Channel, ang inyo pong lingkod. So today is November 5, 2025 at tayo ngayon ay papunta dito yan sa may Cartimar Public Market, dito yan sa may barangay 39 Pasay at dadalhin po natin yan sa may Royal Pacific Residences sa avenue sa may Jose W. Jokno Boulevard po yan, Don Gallo, Parañaque. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti. Pag nakuha na po natin sila, disclaimer naman po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatukulan. Lahat po na pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatukulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. At samantala, makinig muna tayo ng mga nagbabagong balita at mga talakayan habang tayo ay papunta doon sa ating pick up area. Huwag magpabayang ibugan, magsanggal ng Pasko ng Pasko dahil ito'y subok na mga tumutulong sa iba't ibang uri ng karamdaman. Ang Sanggol Pasko na merong mapalaya, mangosteen, malunggay, spirulina at garlic. Kaya magsanggal Pasko na mabibili sa mga butika. Sanggol Vitamin C ang alkaline ng Vitamin C. Isa akong banker para maboost ang aking immune system at protektado sa mga itaas ng vitamin C ang umiinom ko dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw ng trabaho. Sanggol Vitamin C ang alkaline ng Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa lugar. Para di natin masira ang tuwi ng pamilya, ngayon pa lang. Nagtatrabaho sa isang privat. Sir, sa inyong obserbasyon, bakit po nagkaroon ng malaking pagbaha sa Villa del Rio sa Barangay Bakayan kahit itinutuloy itong upstream area na karaniwan namang hindi binabaha? Tama po, kung mapapansin po ninyo, ang mga nakatira po doon, magaganda yung bahay, di ba? At doon po yung mga nagkakapatot-patot din po ng mga sasakyan. Hindi rin po basta-basta yung mga brands po na sasakyan po dyan. So nakikita po natin, medyo upstream po yan eh. It's just that, yan o, yung sa background po, may po sa background. Diyan po nagagaling yung tubig eh. At, malipili po sa isang part, yung ulan po eh. Yun po nakikita natin. Ulan na natatanggap po ng buong island po ng Cebu. Natanggap lang po yan ng isang araw. At natulagihan po doon, ilang oras na. Kasi po, yung naitala po, gas po na tubig, volume ng tubig na ipinagsak po ng Bagyong Tino sa Cebu. Umabot po ng 183 millimeters as of yesterday morning pa yun, ha? Hindi pa yata po, hindi pa po natatapos yung buong araw po na kasama po yung lahat ng ulan. 183 meters na po. At 55 meters po doon, naipagsak po sa buong isla po ng Cebu. Kasama na rin po lang po lang 55 millimeters. Ipagsak po between 4 a.m. and 5 a.m. kahapon. Ano po yan, isda? Isda po, isda? Isda? Wala isda. Karne? Karne ng baboy. Hindi rin po po. Ayaw. Hindi po. Ayaw. Cancel mo. Tama ba, RT, yung ugat na may isang retaining wall na bumubo doon? At ano po ba yung mga hakbang na ginagawa po para hindi na po lumalapa yung sitwasyon at matiyak po yung kaligtasan ng mga nakatira doon? Yung retaining wall, that was the initial report yesterday. So, building up po namin yan sa DPWH Region 7. They are investigating it right now as we speak. And in fact, nandito po ako sa opisina, kasama po natin ang DPWH, kakatapos lang po na kanilang aerial survey in Cebu City, up to Bogo City and Lantan de Meron din po
pinamonitor po doon na artificial damming between the boundaries of the boundary, between the boundary, within the boundary pala, mismo boundary pala po yun, Napopo City at saka ng Sanity. So sir, ano po yung naging agarang tukong ng OCD Region 7 at sa mga lokal na pamahalaan noong masagsagan ng bagyo, lalo na sa mga apektadong bahagi ng Cebu City, Lanao at Mandaue? Manila Leads. Yes, ma'am. Gabi pa lang po ng Lunes, hindi actually, Sunday pa lang po ng hapon, binuksan na po namin ang ating pong emergency operations center po dito sa ating pong kusina. At naglabas na po tayo ng mga advisories ng pagpapalikas po sa ating mga kababayan at sa ano po, yung mga clearing ng ano po, no? Clearing po ng ating mga local government units. At kung maghapon po ng Lunes, we will still prepare, ready. Kaya ano po yan, kasama po natin pa sa pag-prepare ang Region 8, Region 6, at saka NIR, including Caraga. Nagkakaroon po tayo ng ano po yan, ng coordination meeting with the national agencies, no? Here in the region, and also sa mga central offices po natin. And pagkatapos po, wala na tayo sinaban yan hanggang sa madaling araw na sinabi po na in fact, ano po nila ang forecast po was that malapok po na bandang alas 2 na madaling araw o landfall po ang bagyong Dino sa Region 8 ng alas 2 po. Ang forecasted pa nga natin mga alas 8 alas 10 ng umaga dadating po dito sa atin. However, bandang alas 10 pasado pa lang po, malakas na po ang hangin at ulan po rin dito, no? Lumalakas na. Nang Lunes nga po, maaraw pa eh. Tapos gabi rin po na Lunes, medyo ulap-ulap, may konti pa po. Marami din ang nakakala na ibang sana, hindi nga tumuloy. At nung sinabi ko kang sa taas po, sa norte po yung bagsak po ng mata o ng umata o sentro po ng bagyo. Mas nagano po tayo din, nagtawag po tayo lalo ng mga mayors po, saka mga departments natin sa norte, no? Dito rin po, nandito naman ang province, nandito rin ang Kapitolyo, at kinausap din natin ang tinatawag natin sa Tri-City, yung mga syudad po ng Cebu City, Mandaue City, at saka Lapu-Lapu City. Pero as our experience, pagka magkaroon po ng matinding rainfall po dito, ang monitoring po namin laging Friday plus 1. Laging so, yun po, kasama po sa monitoring natin. Nandito na po, madaling araw pa lang, gabi pa lang nga po, lumagadating na po ang ating mga kasama po, mga uniform personnel, kasama din sa AFP, Sana nga eh. Oh? Kaso mahirap yata, no? Hirap dito. At sila po ang nagsasabi tinatawagan. Pagdating po ng kanya. Sir, very briefly na lang po. Kamusta naman po yung sitwasyon ng ating mga kababayan sa mga evacuation center at kamusta po yung kaitong pagkain? Opo, pagdating po sa pagkain na hindi po tumitigil sa pagbibigay ang DSWD. And as a matter of fact, nung tayo po ay punta ng norte ng Cebu noong Sabado, nung pauwi po kami, mga nakakasulubong po namin mga truckloads of family food packs. Pinipre-position na po nila. Yan po, yung mga nakita na pang-box na yan. Pinipre-position na po nila yan as early as Saturday. And that includes also the island of Bohol and also the mga island barangays and island municipalities of both provinces in Bohol at saka in Cebu. Okay? And that also includes the island barangays of Lapu-Lapu City. Ano na rin po yan? Pagkasama po ang DSWD. Pagdating po sa gamot naman po, we are in very close coordination with the DOH
ang ating super health center at nandun sa mga doctors din. And dito na po, hihingi na rin po tayo ng mga doctors din po dito sa nakapaligid po sa atin po tinamaan po ng bagyo. At saka kasi yun naman po, dito po, hindi naman ang rehabilitation din po dito, hindi naman po rehabilitation lang ng ating mga bumabahay. Kundi kailangan din natin maayos din yung mental health po ng mga tao po. Kasi nagkakaroon din po sa mga post-traumatic stress. Alright, maraming salamat po sa inyong oras at ingat po kayo. Regional Director Joel Eristain ng Office of Civil Defense, Region 7. Thank you, sir. Ang kabayanan pa ang ibang detalye ng ating ng susok ng ating gobyerno sa mga naapektuhan ng Bagyong Tino sa pagpapatuloy ng special coverage ng Integrated State Media. At dito na po nagtatapos ang ating programa. At mula rin sa Presidential Communications Office, ako po si Joey Villarama. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon. Ay, ayan. Na-drop na natin sila. Maraming salamat po. God bless. Paalam po.